Alamin niyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin ang nagsasaya. Parang walang problema. O di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa kalye Anwague ng Binundok, sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Isang gabi, sa kanyang tahanan, Gracias. Gracias. Sus, Mariosep, maghintay kayo, mga bulagsak. Napakalaking handaan na to. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayang. Hindi niya alahanin ang umasta ng lapis. nahati ang bulwaga ng bahay sa dalawa. Sa isang banda, naroon ang mga kalalakihan at kababaihan. Nagkakasayahan sila habang nagpapalitan ng mga kuro-kuro at biruan. Sa isang banda ay makikita sina Padre Damaso, ang dating kura ng San Diego, si Padre Sibila na kura ng Binundok, si Ginoong Laruha at si Teniente Guevara. Kumpara sa mas maraming mga nasa kabilang banda, mas maingay pa ang usapan ng apat na nabanggit. Pinakmaingay sa kanila, si Padre Damaso. Nakayayamot ang bansang ito. Halatang iba ang pamamahala rito kumpara sa Madrid. Ang masama pa, puro mga Indio ang nakatira. Yang mga yan, ayoko sa mga Indio. 20 taon akong nagsilbi at nagdildil ng saging at kanin sa bayan ng San Diego bilang ora paroko. Tapos nang umalis ako, matatandang Hermanos Terceros lamang ang humatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi itinuturing ni Tiago ang sarili niya bilang Indio. Malayong-malayo na siya sa mga walang galang na tao. Sigurado naman kung hindi kasing saklap ng nangyari sa inyo ang sa amin. Nako, siguradong nagsayang ka lamang ng salapi sa pagpunta rito. Wala kang ibang kakainin kundi ang tinola sa mga handaan at matutulog kang hindi nasisiyahan. Natigilan ang lahat nang biglang dumating ang may bahay, si Kapitan Tiago, kasama ang isang mukhang galing sa mahabang paglalakbay. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala sa inyo ang anak ng nasira kong kaibigan na si Don Rafael. Sino kaya ang bisitang kasama ni Don Santiago? Siya, si Juan Crisostomo Ibarra, galing sa Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Ikinalulugod ko yung lahat makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinagagalak ko makilala ang isang kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali ako. Patawad o, reverensya. Hindi ka nagkakamali, iho. Pero kahit kailanman, hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ikaw pala ang anak ng masirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyahang napagkait sa iyong ama ay mapasayo. Gracias, Señor. Isang mabait na taong iyong ama, nakilala ko at malimit kong kasama ang iyong ama. At masasabi ko, isa siya sa mga kagalang at matapat na mamayang Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi namang papurin niyo sa aking ama ang mga duda ko
tungkol sa nangyari sa kanya. Gayun man, akong kanyang anak ay walang kalam-alam. Pagkaraan ay makikita si Ibarra na nakikipagkilala sa mga kalalakihan at kababaihan sa kabilang banda ng bulwak. Marapati ninyo nagayahin ko ang tradisyon sa Alemanya na pagpapakilala ng bisita ko wala siyang kakilala. Ikinagagalak kayong makilala. Ako nga pala, si Juan Crisostomo Ibarra. Pinagagalak namin makilala, Crisostomo Ibarra. Kahit magaganda ang mga taga-Europa, ay wala pa rin tatalo sa mga kababaihan dito sa ating bansa. Sus, kasinungalingan. Marahil dala mo rin ang iyang tinuran mula sa ibang bansa. Natigilan uli ang lahat nang may ipinahayag si Kapitan Tiago. Mga mahal kong panauhin, halina't pumunta sa hapag at handa na ang hapunan. Masayang nagsipuntahan ng hapag ang mga panauhin. Nag-alukan pa ng silya ang dalawang kura. Kahit na perehas nilang gustong umupo sa kaliwang kabisera ng mesa. Sa huli, ay naupo rin si Padre Sevilla sa silya na ikinaama rin ng loob ni Padre Damaso. Naupo na lamang siya sa tabi ng pare. Tinola ang ipinahanda ni Kapitan Tiago, gaya ng inaasahan. Nagpasahan na ng ulam, ang mas masaklap puro leeg at pakpak ang natira kay Padre Damaso, habang sa iba ay puro hita. Dahil sa sobrang inis, ay humigop na lamang siya ng sabaw at dinurog ang papaya ng may malakas na tunog mula sa pinggan. At saka padabog na ibinagsak ang kubyerto sa tabi ng pinggan. Nang malapit nang matapos ang hapunan, ay nagsalita si Ginoong Laruja. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa 7 taon mo sa Europa, malamang ay nakalimutan mo na ang iyong bayan. Ang totoo po niyan ay parang ang bayan ang nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang bayan kahit ako'y namalayo. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina. Kahit kailan ay hindi ko nakalimutan ang aking bayan. Sa mga bansang napuntahan mo, ano para sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawad, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya ay wala na akong naibigan pa, kundi ang ating bansa. Pagkatapos ko mabasa at pag-aralan ang kasaysayan at kultura ng bansa, ay tila nakalimutan ko na ang mga gandang alaala sa bansang iyon. Isa ka pa ring bulag na hangal, iho. Bakit ka pa naggastos ng limpak-limpak na salapi sa pagpunta sa Europa kung wala ka namang nagustuhan? Ang iyong mga napag-aralan ay alam din ng mag-aaral na kahit tanungin mo pa sa ating bansa. Senyores, huwag na kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan-ganyan din ang ugali niyan nung ako'y bata pa. At wala nang pinagbago. Salamat pa rin sa kanya dahil naggunit ako panahong ang mga reverensya ay pupunta sa aming tahanan at nakakasalo sa aking ama. Naku, tanggapin niyo sana ang aking masinserong pagpaumanhin. Senyores, Kapitan Tiago, kakabalik ko lang mula Europa. Naway, maintindihan niyo na kailangan ko lumisan. Bukas ay Todos los Santos, kaya't may kailangan akong katagpuin. Hindi ka na ba talaga mapipigilan na umalis? Sana iyong mahintay ang pabalik ng aking bulaklak na si Maria Clara. Alam kong matagal ka na niyang hinihintay. Paumanin na akong doon. Ngunit mahalaga ang aking katatagpuin niyon. Muchas gracias sa hapunan, Kapitan. Wala anuman, Ibarra. Patnubayan ka nawa ng Diyos sa iyong paglalakbay. Nakita ninyo? Napakasama ang nagiging bunga ng pagpapadala ng inyong mga anak upang mag-aral sa ibang bansa. Lumalaki ang kanilang ulo. Itinuturing na mas mataas ang kanilang sarili. Nawawalan na sila ng galang. Si Ibarra ay lumalakad na di batid kung saan siya papatungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng binundok. Nagpatuloy siya sa daang sakristiya. Naroon ng mga insyik na nagtitinda ng sorbetes at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Diyos ko, parang panaginip lamang ang 7 taon ko dito sa Espanya. Naramdaman niya ang dantay ng isang magaang kamay sa kanyang balikat. Namalas niya ang tinyenteng nakangiti. Binata, mag-ingat ka sa lihim ng iyong kaaway. Ang nangyari sa inyong ama ay isang aral sa iyo. Pagpatawad niyong wari, naging mabuti sa inyong aking ama. Ngunit sa aking pagkapatid ay wala akong ukahit
sa aking ama naman lihim na kaaway. Madalas ang sobrang kapanatagan ay nagdadala sa atin sa ilang kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng iyong ama si Don Rafael ay hindi niya makapaniwala na mayroon pala siyang nagtatagong mga kaaway. Ngayon, alam ko na ang dahilan kung bakit si Captain Tiago ay nag-aalinlangan magsabi sa akin. Pero bakit siya nakulong sa pitan? Ano naging kasalanan niya? Ang tanging kasalanan niya ay dahil siyang pinakamayamang tao sa buong Santiago. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang mabulok sa bilangguan sa bansang ito ay naituturing na kabayanihan. Ang iyong ama, gaya ng alam ng mundo, ay isa sa kalanggalang na tao sa buong San Diego. Ngunit kinainisan at kinamuhian rin siya ng mga kanyang mga kababayan dahil sa siya ay naibang filosofia mula sa nakakarami. Pinapalagay ng mga kaaway niya ay isang irehi at pilibustero mula sa pulpito ng simbahan ay ikinalat ni Padre Damaso ang gintong mga pasaring kahit na walang pangalang nababanggit. Wala nang mas hihigit pa sa mga bobo, sa mga taong nagkukunwaring matalino. May mga tao kasing nagkukunwaring matalino sa pamamalakad ng pamahalaan. Gayoy wala naman silang alam. Kaya kung kayo'y mahahalin tulad sa kanila, magsisisi na kayo. Hindi dapat nangengialam ang mamamayan sa pamamalakad ng pamahalaan sapagkat sila'y mga mangmang at walang pinag-aralan kagaya ng iba. Minsan ay may isang artilyero na nangungulikta ng tributo sa mga mamayan. Ang artilyerong ito ay isang mangmang at hindi marunong magbasa at sumulat. Galit ng mga tao dahil sa kanya kalupitan upang makaganti ang ibang mamayan ay binabaliktad ang kanilang sidula kapag pinipirmahan na ito ng kabisa. Isang araw, isang bata kasama ang kanyang kapatid ang nangloko sa kabisa. Akin na ang mga buwis nyo. Akin na. Ikaw din. Eto lang. Parating kulang naman ang mga buwis nyo. Sa susunod, dodoble na to ah. Ginoo, maaaring magbasahin na naman ang sulat. Umalis kayo, sinalaan ko. Kung ayaw nyo makulong sa kwartel. Talaga ba? Ikukulong mo kami? Basahin mo muna to. Ano ka ba? Hindi yan makakabasa dahil mas matalino pa ang tiyan niya kaysa ulo niya. Mga labas tangang bata. Huwag mong sakta ng mga bata, Ginoong Kadesa. Maawa ka sa kanila. Huwag kang makialam dito, tanda. Nakita iyong ng mga tao, sinakluluhan nila ang artilyero at naidala sa pagamutan. Pinaunlan ay namatay ang artilyero na siyang ikinulong ng iyong ama Ibarra. Lumabas ang kanyang liham, nakaaway kasama si Padre Damaso. Malapit na sana siyang mamatay noon hindi mapunayan na tribunal ang kanyang kasalanan. Ngunit inakusahan siya ng ibang pangsalang na hindi niya ginawa. Lumipas ang ilang taon ay hindi nalaman na tunay na sakdal sa kanya. Naroong siya kasama ang ilang himagsikan ng mga tusilan, nangamkam ng mga bukid ng isang irihi at pilibustero, nagbabasa ng mga pahayag mula sa Madrid, nagtatago ng liham at larawan ng isang binitay na pari at marami pang iba. Nagusot ang usapin. Sa wakas ay umiral din ang katwiran. Mapalalaya na siyang muli dahil sa kanyang ebidensya sa parating ngunit sa kasawirang palad namatay ang iyong ama dahil sa hindi magandang kondisyon. Sa pilitan, nabulok siya sa bilangguan dahil sa kanyang kayamanan. Patawad, Senyor Ibarra. Ngayon ko lang nalaman ang nangyari sa aking ama. Napakalupit ang ginawa nila sa aking ama. Patawad po, ngunit kailangan ko nang umalis. Di pa ubaya ko na lamang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari upang kanyang ikwento. Muchas gracias, Teniente, sa pagbahagi mo ng iyong alam tungkol sa nangyari sa aking ama. Ginada, Senyor Ibarra. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, Nabusog kaya ang mga bisita, Isabel? Palagay ko'y oo, Santiago. Paniguradong nabusog sila sa dami ng handa. Nakakalungkot lamang at agad umalis si Ibarra sa gitna ng kasiyahan. sa pag-uusap ng dalawa,
ay sumabad si Maria Clara, ang kanilang itinatanging dilag. O siya, maiwan ko muna kayong mag-ama at mag-ayos pa ako sa kusina. Tila yata may bumabagabag sa iyong kalooban, Ama. Mayroon niya po ba? Walang anuman, Iha. Nagpapasalamat lamang ako sa Panginoon at binigyan tayo ng maayos na buhay. Ngunit, sa wari ko, mas masaya sana tayo kung hindi sana na maalam na maaga ang iyong ina. Papa, huwag niyo na akong balikan ang nakaraan. Mabuti pa ho'y matulog na kayo. Panigurado ay pagod na kayo sa pagtanggap ng bisita mula kanina. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos at biniyayaan niya ako ng anak na napakabait at napakapitagang katulad mo. Habang nahihiga si Kapitan Tiago sa kanyang kama, ay naisip niya ang mga panahong lumipas. Kung buhay lamang si Pia, paniguradong ang kaligayahan ko buong buo. Naalala pa noon ni Kapitan Tiago ang mga larawan ng nakalipas, ang pagsayaw nila ng asawa sa Obando upang magkaanak, na sinundan ng kanyang pagiging tatay kay Maria Clara. Nawala lamang ang saya sa kanyang mukha na maalala niya ang pagkamatay ng kanyang kabiyak. Namatay ito dahil sa hirap sa panganganak kay Maria Clara. Ay, buhay. Pia, ating mahal na esposa, naway makapiling ka ang iyong pinagawa. Sumalangit mo. Kinaumagahan, makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silyon katabi ng isang bintana. Abala sa pagbuburda, baka sa kanyang kilos na may hinihintay siyang bisita. Mahabaging Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Ang kanyang pagkainip ay napawi ng may kalasang pumara sa tapat ng kanilang tahanan. Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko lang po sana makausap si Maria Clara. Ay, ikaw pala, Ibarra. Nandyan siya sa loob. Halika, tuloy ka. Magandang araw po, Tia Isabel. Kumusta si Bara? Salamat at dumalaw ka muli dito sa aming tahanan. Magandang hapon po, Don Tiago. Nais ko lang po sana makausap ang anak niyo. Bay, sige. Clarita, gusto ka daw makausap ni Ibarra? Oh, ayan na siya. Maaari na kayo mag-usap doon sa azotea. Maya-maya pa ay makikita na ang dalawang nag-uusap sa asote. Maswerte ako dahil pagsundo ang ating magulang upang kasal. At dahil kung hindi, ay hindi na ako makita pa ng babaeng kagaya mo. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro yun dahil dyan ay nabihag mo ang napakaraming kababaihan sa iyong bansang napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ba ako hahanap ng iba? Sinungaling. Hindi ako makapaniwalang isinasara mo ang iyong mata sa kagandahan ng mga dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito naroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyo na ikaw ang pinaka-iibig. Patawad aking sinta. Ngunit kailangan ko ng minsan ng iyong piling. Bukas ay Todos Los Santos, kaya't kailangan pumunta ng isang tao doon upang tulungan ako bukas. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway maglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam, aking naman. Patnubayan ka nawa ng may kapal. Halata sa mukha ni Maria Clara ang sobrang kalungkutan. Tingnan mo nga naman ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nalaman na yun? Hindi ka pa nga nangaranas ng umibig? Hindi ba? Hay nako, Tiago. Ako'y tigil-tigilan mo nga. Hindi ako manhid sa mga dati kong manliligaw. Clarita, kung ikaw ay nababagabag, magsindi ka ng kandila para kay San Roque at San Rafael. Paniguradong gagabayan na yan ang paglalakbay ng Ibarra. Kinaumagahan, aalis si Tia Isabel at Maria Clara nang makasalubong nila si Padre Damaso na papunta ng kanilang bahay.
Magandang umaga po, Reverensya. Magandang araw rin, Isabel, Maria Clara. Mukhang may pupuntahan kayo Saan ang inyong tungo? Pupunta kaming Diaterio, Padre. Kukunin lamang namin roon ang mga natirang gamit. O sige, bueno. Aalis na ako at kakusapin ko lamang ang iyong ama. Naway ligtas kayong makapaglakbay. Muchas gracias, Padre. Tingnan lamang natin kung sino ang masusunod sa atin. Nang umalis na ang dalawa, pumanhik na ng hagdan ang pari habang mukahang may iniisip. Santiago! Santiago! Padre, ano ang sadya ninyo? May sasabihin lang ako sa iyong importante. Doon tayo sa lugar na hindi tayo maririnig. At nang matapos ang pag-uusap nila, Tandaan mo ang lahat ng sinabi ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lamang ang iyong kapakanan. Naintindihan ko, Padre. Masusunod po ang inyong kahilingan. O sige, bueno. Aalis na ako. Sinasabi ko ng habang kahilingin ko pa rin mas masunod. samantala sa San Diego ay abala ang mga supulterero sapagkat bukas ay Todos los Santos. Nag-uusap ang dalawa sa kanila habang may hinuhukay na bangkay. Uy, si Balong tayo mo kay. Bago-bago pa yan. Pare-pareho namang bagong libing ang mga yan. Ayoko na. May mga dugo pa ang mga buto at ang buhok. Sus, napakasalam mo naman. Kung ikaw kagaya ang naghukay sa ginawa ko. Isang bangkay na 2 araw nang inililibing. Madilim ang gabi noon at napatay pa ang 2 kong ilawan. Nakakakilabot naman ang mga sinabi mo. Natanggal ang mga pako sa ataol at lumabas ang kalahating katawan ng bangkay. Saksakan ng baho at binuhat ko pa ang bangkay sa gitna ng malakas na ulan. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo hinukay bangkay? Sino ang utos sa'yo? Sino pa? Hindi ang kurang malaki. Anong ginawa mo sa bangkay? Para kang gwardiya sibil kung magtanong. Ang utos sa akin ng kura ay ilibing ang bangkay sa libingan ng mga inchik. Ngunit hindi ko nagawa kasi napakalakas ang ulan at malayo ang libingan ng mga inchik. Oh, tigil mo na paghukay. Tinamaan mo na ang bungo at nabiyak. Paniguradong hindi ka makakatulog mamayang gabi. Dahil sa Todos los Santos noong araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdagsa ng mga tao. Pumunta rin si Ibarra para bisitahin ang puntod ng ama, kasama ang isang utusan. Alam niyo ho ba kung saan ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Tinamnan ko po ng halamang adelpa ang puntod at nilagyan ng malaking krus upang di ko po makalimutan iyon. Nakalipas na ang ilang oras, ngunit hindi pa rin nila makita ang puntod. Akala ko ba ay alam ninyong pinalagyan ng puntod ng aking ama? Dispensa po, senyor. Alam ko naman talaga iyon eh. Ang di ko lang po maintindihan kung bakit tayo nawawala. Ayun po, alam ko nandyan po nakalibing ang iyong ama. Magtanong ka doon sa supulterero kung bakit gano'n ang puntod. Opo, senyor. Mawalang galang na po. Alam po ba ninyo kung nasaan ang malaking krus na iyon na may pangalang Don Rafael Ibarra? Yung krus na puntod na may bulaklak, sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinasunog po yun ng kurang malaki. Kung gayon, bakit mo hinukay ang bangkay na aking papa? Saan mo din lang ang bangkay niya? Inutos po ng kurang malaki na ilibing ang bangkay niya sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman ang sinabi niya? Hindi po. Mabigat ang bangkay noon at umuulan. Kaya nilaga ko muna ang bangkay niya sa ilog. Patawad po, senyor. Sa sobrang sakit ng nadama para sa ama, ay hindi na mapigilan pa ni Ibarra ang damdamin. Nang hindi na niya kaya, ay mabilis siyang tumalikod at umalis. Sa kanyang daan pa uwi, ay nakasalubong niya ang kura ng San Diego, si Padre Salvi. Tiningnan siya ng masama ni Ibarra. Hinila ang kanyang suot na sutana at kinausap. Ikaw! Ikaw ba ang gumawa ng ganong kalabstangan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Kung ano man iyon, sinasabi ko sa iyo ngayon pa lamang ay wala akong alam tungkol sa sinasabi mo. Kung hindi ikaw, sino? Sigurado akong hindi ako ang iyong hinahanap, kundi ang pinalitan kong kura na sa Padre Damaso.
Sobrang galit at muhi ang naramdaman ni Ibarra para kay Padre Damaso dahil sa kanyang hindi napigilang emosyon ay hinahak na lamang niya ang daan patungo ng kanilang bahay. Ang pari naman ay nabuwal sa pagkakabitaw sa kanya ni Ibarra. Patawad po, Rebidensya, para sa aking Senyor Ibarra sapagkat hindi niya alam ang kanyang ginagawa dahil sa sobrang galit. Napatawad ko na siya. Ngunit para sa akin ay napakasakit ng sinapit niya. Hindi ko siya masisisi sa kanyang nagawa. Gabayan siya nawa ng may kapal. Samantala, sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio, magkapatid na sakrista ng simbahan. 10 taong gulang si Basilio, habang 7 taong gulang si Crispin. Crispin! Hilahin mo na mabuti ang tali! Magpahinga naman tayo, kaka. Kanina pa tayo nakatayo dito at nagpapatunog ng kampana. Di pa pwede. Papagalitan tayo ng sakristan, Mayor. Oo nga pala. Ilan pala ang sisaldahin mo ngayong buwan? 2 reales na lamang, Crispin. Bayaran mo na kaya yung sinabi nilang ninaka kong ginto sa simbahan. Sige na! Para makauwi na ako at di na sila manggulo. Nako, Crispin. 2 multa lang inabot natin sa sakristan, Mayor. At yung sinasabi nilang ninakaw mo ng 2 unsa ng ginto, 32 reales iyon. Kumbagay, 32 kamay. Hindi sasapat ang sweldo ko sa hiningi nila. Natatakot na kasi ako eh. Napakasama talaga ng ugali ng kura at lalo na ng sakristan mayor. Napakasinungaling nilang lahat. Umuwi ka na lang ngayon, kaka. Sabihin mo sa inang na ayaw na natin magsakristan. Sabihin mo sa inang na nagkasakit ako kaya hindi ako makauwi. Huwag kang magsalita ng ganyang, Crispin. Mga pasaway ng mga bata. Kahit kailan talaga ay wala kayong nagawang tama sa simbahan na ito. Ikaw, Basilio, huwag mo multa kang 2 reales dahil hindi magandang tunog ng kampana at hindi ka na alas 8 kundi alas 10 ka ng gabi uwi. Ngunit, huli na po ng gwardiya. At wala akong pake. Sasagot ka pa? At ikaw, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo inalalabas sa mga ninakaw mo. Wala talaga yung respeto sa simbahan na ito. Pati simbahan pinagnanakawan ninyo! Hindi ko po ninakaw yun. Wala po akong ninakaw na kahit ano. Abay, sasagot ka pa? Aray ko po! Tama ka mo! Huwag mo akong pigilan! Sabi huwag mo akong pigilan! Bitawan mo ako! Ba't ka ditong bata ka? Pasabay kayo! Wala nang nagawa pa si Basilio para sa kapatid. Tanging mga hambalos, impit na sigaw at daing na lamang ang kanyang narinig. Pagkatapos noon ay nakabibinging katahimikan. Pagdating ng 10 ng gabi ay nakapinig na ang buong simbahan. Kaya't inalag niya ang tali ng batingaw upang makapadausdo siya mula sa bintana ng kampanaryo. May maririnig na 2 putok ng baril sa lansangan, ngunit walang sinuman ang pumansin. Samantala, sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampa ni Narcisa, ang ina ni Basilio at Crispin. Masaya siyang nagluluto ng tuyong tawilis, tapang baboy ramo at isang hita ng patong bundok na nahingi niya kay Piloso Potasio. Nagsaing din siya ng maputing kanin at namitas ng kamatis sa kanyang bakuran upang gawing sausawan. Nako, sigurado akong matutuwa ang mga anak ko sa inihanda kong ulam. Nakikita ko na gutom na si Crispin at Basilio dito mula sa simbahan. Siguradong matutuwa si Crispin sa inihanda kong tawilis habang pinipigan ko ng kamatis. At buti na lang nakahingi ako kay Piloso Potasio ng tapang baboy ramo at hita ng patong bundok. Sigurado akong matutuwa sila sa inihanda kong ulam. Naugutom ako, Sisa! Aba, ang sarap ng hinain mo! Matikman niya! Pero, Pedro, sa mga anak... Para yan sa mga bata.
Ayos. Aalis na ako. Hindi mo malang mahihintay ng pagdating ng mga anak mo? Alam ko ay sisweldo si Basilio ngayong araw. Ah, ganun ba? Ipagtabi mo ako ng 1 reales. At baka mahuli ako sa sultado ng tinali ko. Ganun ba? Wala na lamang nagawa pa si Sisa. Sobra ang kalungkutan niya, kaya't pinasaya na lamang niya ang sarili sa pagkanta. Nagluto na lamang siya ng natirang 3 pang tawilis at tiniis ang kanyang gutom, dahil alam niyang hindi nakakasya pa ang ulam sa 3 katao. Nagulat na lamang siya dahil sa sumunod na nangyari, dumating si Basilio na humahangos. Inang, Nanginginig sa takot si Sisa nang marinig ang tinig ng kanyang anak na parang humahangos, at mas lalo pa siyang natakot noong makita niya ang anak na tigmak ng dugo ang muka. Jesus Maria Josep! Anong nangyari sa'yo, Basilio? huwag ka mag-alala, Inang. Naiwan si Crispin sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Salamat at buhay siya. Bakit ka dugoan? Naku naman! Tumakas ako sa kumbento. Ngayon lamang po ako pinauwi ng Sacristan Mayor. Hindi daw ako makakauwi kung hindi alas 10 ng gabi. Bawal na maglakad ng alas 9 ng gabi. Kaya't nung nakasalubong ko yung mga gwardiya sibil sa bayan, nagsitatakbo ako. Pinutukan nila ako at isang dapis ng balang tumama sa aking noo. Walang hiya talaga mga Guardia Civil na yan. Sadyang wala silang mga puso. Hindi ka anak at gamutin natin ang sugat mo. Kumain ka na, anak. Pagpasensya mo na lang at tawilis lang ang tira sa inyo. Naganda ako ng masarap na ulam pero inubos itong lahat ng iyong ama. Pagpasensyahan niyo na lang din siya. Hindi ka po ba niya sinaktan? Huwag kang mag-alala, anak. Hindi naman ako ginawa ng masama na tatay mo. Siya nga pala, bakit daw hindi makakauwi si Crispin? Pinarasahan po siya ng Sacristan Mayor. Dahil nagnakaw po siya ng 2 unsa ng ginto. Pero hindi naman talaga siyang nagnakaw noon. Hindi daw siya pauwiin hanggat di yun binabalik. Habagin Panginoon, kawawa naman ang aking bunso. Hindi naman ganoong taong anak ko. Hayaan mo, anak, at kakausapin ko ang kura bukas. Dadalhan ko siya ng gulay at hihilingin ko ang kalayaan ng iyong kapatid. Sa ngayon ay magpahinga ka na muna at alam kong pagod na pagod ka. Matulog ka na muna. Walang galang na bata! Magdanakaw! Kura, maawa po kayo sa akin! Huwag kang magtago sa akin! Kasalanan mo yan! Lapastakan ka ha? Tingnan natin kung di mo pa ibalik ang ninakaw mo. Hindi po ako nagnakaw, maawa po kayo! Si Sacristan Mayor po yun! Abay, nang bibintang ka? Sinungaling ka talaga! Inay, kuya! Maawa ka sa akin! Tulungan niyo ako! Inay! Inay! Aray! Huwag niyong bata ka! Hindi ko magalaw. Tara, tara muna. Crispin! Anak! Ano nangyari sa'yo? May problema ba, anak? Ayoko na po magsakrisan, Inay. Sunduin niyo na po si Crispin at kunin niyo na rin ang uling sweldo ko. Pag-aralin niyo po siya kay Piloso Potasio. Mabait si Don Ibarra. Baka bigyan niya ako ng gatas na gustong-gusto ni Crispin. O kaya naman isang batang kalabaw. Paglaki ko na pag-aaralo ako at magsasaka. Di ba mainam yun, Inang? Umayag na kayo, Inang. Ayoko na magsakrisan. Oo na, anak. Tumahan ka na. Tumahan ka na, anak.
Samahan ka na. Kinaumagahan ay maagang namita si Sisa ng mga pinakahinog at pinakaberdeng gulay sa kanyang gulayan. Nilagay niya ito sa isang bakol at saka umalis upang pumunta sa simbahan at kausapin ang kura. Sa kumbento ng simbahan, Tao po, magandang araw po. Sino kayo? Ako po si Sisa, ang ina ng sakristan na si Crispin. May dala ho akong mga gulay para sa kura. Sige, itabi mo na lang dyan. Saan ho? Kahit saan dyan. Nais ko ho sanang makausap ang kura. Hindi maaari! May sakit ang kura! Kung ganun ay kahit ang anak ko na lang ng si Crispin. Huwag ka nang magkaila! Alam naman ng natin si Crispin ay nasa inyo ng bahay! Si Basilio ay nasa bahay, pero si Crispin ay naiwan dito. Ibig ko nga sanang makita. Naiwan niya? Ngunit tumakas din matapos magnakaw ng maraming bagay. Baka nga, hinahanap na siya ng mga gwardiya sibil eh. Alam mo, napakabuti mong asawa, ngunit masasama naman ng iyong mga anak at tulad ng kanilang ama. Lalo na yung maliit. Naku, makihigitan niyo pa ang kanyang ama. Hindi mo ba naiintindihan? May sakit ang kura! Hala! Doon ka magulgul sa labas! Sulong! tumatakbo na si Sisa dahil sa takot na mahuli ang kanyang mga anak dahil sa kasalanang hindi nila ginawa. Sa kalituhan ay halos madapa-dapa siya sa daan. Diyos ko, pagpunin ko yan ang aking anak. Ikaw ba si Sisa, ang ina na magnanakaw na bata? Opo, ako si Sisa, pero hindi mga magnanakaw ang aking anak! Huwag ka nang magmangmaangan pa! Nakatakas ang anak mo! Nakatakas ang nakakatanda mong anak! Nasaan yung mas bata? Hindi ko alam! Hindi pa siya umuwi simula kahapon! Kung gayon ikaw yung sasama namin, hindi ka makalagpas sa kwartin habang hindi mo gusto ang mga anak mo. Oo! Tara na! Oh, dyan ka nababagay. Mabubulo ka sa bilangguang yan hanggat di mo sa amin sinasabi kung nasaan ang anak mo. Oh, makakalaya ka na raw. Walang ipapakain sa'yo ang gobyerno dito. Kasi naman mag-aasawa lang naman, wala pang kwenta. Tapos maanak pa nagmagnanakaw. Basilio! Crispin! Basilio! Nasaan na kayo mga anak ko? Nanay Tasyo! Nandiyan ba yung mga anak ko? Lahat ng tao! Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Basilio! Now, ato na kayo. Hoy! Ikaw yung aming hinahanap na bata! Huwag kang gagawa ng masama! Kinaumagahan, makikita na si Sisa na pag-alagala sa lansangan. Kinakausap ang lahat ng lalang ng kalikasan. Crispin! Basilio! Mahal ko mo, anak! Nasaan na kayo? Nakita mo bang anak ko? Si Basilio! Si Crispin! Hindi! Pag nakita niyo yung anak ko, pakisabi sa akin, ha? Hangin? Nakita mo ba yung anak ko? Hindi! Basilio! Crispin! Mga anak ko! Nasaan na kayo?
Ikaw ba si Basilio? Si Crispin? Yung mga anak ko? Yung sakistan? Hindi! Hindi! Nakita niyo ba ang anak ko? Si Basilio! Si Crispin! Ang mga anak ko! Crispin! Basilio! Anak ko! Diyos ko! Nasaan ba ang mga anak ko? Mga anak ko! Basilio! Basilio! Dugo! Ay, dugo! Ay, damit ni Basilio! Basilio, anak! Basilio! Ipapahanda ko lahat na kailangan para sa bukang hiwayway. Ayokong makasama ang kura. Bakit? Paghiwari ko'y binabantayan niya lahat ng aking kilos. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Pinakalabutan ako sa mga tinig niya ng wari napakahiwaga. Madalas ay hindi ko mawari kung ano ang kanyang sinasabi. Tinatanong niya sa akin kung napapanaginipan ko raw ba ang sulat at ang aking ina. Maging sina-sina, sinang at andeng ay nababalita ang hindi raw kumakain ng kura at napapabayaan ang kanyang sarili. Ngunit hindi maaring hindi natin kumidahin. May kaugalian tayo rito at isa pa, narito na siya. Malamig ang hangin sa labas. Baka kayo magkasakit. Hindi ba kayo natatakot magkasakit o magkasipon? Magandang gabi, Padre. Napakasarap lumanghap ng sariwang hangin. Isang kasiyahan sa bukid ang aming inanda ng aking mga kaibigan. Maaari po ba kayong dumalo? Saan magaganap ang kasiyahan? Sa may batis sa gubat, malapit sa puno ng balete. Yun po napili na lugar ng mga dalaga. Para patunayan na ako'y walang sama ng loob dahil sa nangyari. Malugod kong tinatanggap ang iyong paanyaya. Maria Clara, aalis na ako. Hindi po ako kilala. Padre Salve, mauna na po ako sa inyo. Ginoo, hindi niyo po ako kilala. Subalit, nagantay ako ng 2 araw sa pagdating niyo dito sa bayan ng San Diego. May kailangan po ba kayo sa akin? Tinatawag nila akong tulisan. Kaya't ni isa sa kanila ay walang nais na tumulong sa akin. Ang 2 lalaki kong anak ay nawala at ang aking asawa ay nabaliw. Anong kailangan niyo sa akin, Ginoo? Nais ko po sanang humingi ng tulong sa inyo, Ginoo. Sumabay ka sa akin sa paglakad at saka sabihin niyo ang inyong pakay. Naglalakad na patungo sa lawa ang magkakaibigan, kadalagahang kasama ang kanilang mga ina at mga tiyahin, kasama ang mga katulong na babae na may dalang baong pagkain at kagamitan para sa picnic. Sinaway sila ni Tia Isabel sa kanilang kaingayan. Baka nakakabulabog ang inyong mga ingay sa mga natutulog pa. Huwag kayong maingay, hindi ganyan ang dalagang Pilipina noong kapanahunan namin.
May butas ang bangka! Takpan mo ang mga tapal! Maraming salamat, Ginoo. Ito ko sa iyong aking buhay. Hindi dapat kayo mapusok. Hindi dapat binibiro na ganun lamang kamatayan. Paano kung ikaw ay napahamak? Kung napahamak man ako at natuluyan. Siguro makapiling ko ang aking pamilya. Siya nga pala, anong pangalan mo? Magiting na bangkero. Elias. Elias po, senyor. Nang sumunod na umaga, si Ibarra ay humingi ng payo kay Pilosopo Tasio. Nariyan kayo, Ginoo? Abala ko po ata kayo. May paglilingkod ba ako sa'yo? May nais lang po sana akong sanggunin sa inyo. Bakit po kayo nagsusulat ng isang hieroglifiko? Dahil hindi ako sumusulat para sa ating panahon. Kundi nagsusulat ako para sa hinaharap. Sa panahon ngayon, kung mababasa ang aking mga sulat, ay tiyak na hindi pahalagahan at susunugin pa ang mga ito. Ngunit ang susunod na salinlahi ay higit na matatalino. At kung mababasa nila ang aking mga isinulat, ay sasabihin nilang hindi lahat ay natutulog sa panahon ng kanilang mga ninuno. Anong wika po kayo sumusulat? Sa sariling wika natin na Tagalog. Maaari po bang gamitin ang hieroglifiko, ang wikang Tagalog? Maaari. Higit na mas mabuti ang alpabetong Pilipino kaysa wikang Latin. Nga pala, naalala mo ba ang pagkapatay sa buwaya? Opinyon ko lang naman, subalit sa tingin ko'y sinadya niyang basagin ang inyong kasiyahan sapagkat hindi siya imbitado at dumating pang lasing ang kanyang asawa. Nais ko lang po sana humingi ng payo sa inyo, gaya ng pinagawa ng aking ama nung siya nabubuhay pa. At nais ko rin gumawa ng paaralan bilang pag-aalala na rin sa aking mahal kong kasintahan. Matagal ko ng pangarap yon. Pangarap ng isang baliw. At isipin din ng mga tao na baliw kayo sapagkat humingi kayo ng payo sa taong inaakala nilang baliw. Sapagkat para sa kanila, higit na matatalino ang mga kapitan na walang pinag-aralan at wala nang ginawa kundi magsunod-sunuran sa mga kura. Bakit hindi kayo humingi ng payo sa mga kapitan o sa kura o sa iba pang may tungkulin? Maaari nyo silang sundin, maaari rin hindi. Naniniwala ako na mangyayaring aking plano na walang sagabal. Matutuloy ang inyong plano kung pupuntahan nyo ang mga taong sinasabi ko. Totoong makapangyarihan ang kura. Subalit, hindi ako gaanong maniniwala sa mapangabusong lakas at kapangyarihan. Ang mga taong bayan maniniwala sa katwiran at pamahalang na may mabuting hangarin. Ang pamahalaan ay walang ibang pinakikinggan kundi ang kura. Sumusunod lamang ang kamay sa dinidikta ng isip. Parang isang pagmamalabis ang inyong pahayag. Sa katunayan, ay wala pa pong bayang dumaraing. Pipi ang bayan kaya hindi dumaraing. Ngunit darating din ang panahon at di magtatagal ay malalaman din ninyo iyon. Naunawaan ko ang ibig sabihin. Ngunit dapat ninyong malaman na ang utos sa itaas ay hindi pinapatupad sa ibaba. Ang nanunungkulan ay mapangabuso. Dalawa lamang pwedeng gawin: ang sumunod sa kapangyarihan o bumukod sa kapalit ang kapamakan. Hindi ko ba pwedeng mahalin na sabay ang Espanya at ang ating bayan? Bakit ako yukod kung hindi naman kailangan? Sapagkat ang lupang iyong tinatapakan ay nasa kapangyarihan ng mga taong nagpapahalik sa kanilang mga kamay. Nagpapahalik ng kamay? Hindi mo ba nalimutan na sila may kagawa ng pagkamatay ng aking ama? Hindi ko nais ipiganti ang aking ama alang-alang sa kapakanan ng aking reliyon. Ay, iho,
Huwag niyo munang gawin ang inyong mga plano hanggat hindi niyo palubusang natatanggap ang kasawian ng inyong ama. Matutulungan kaya nila ko at paniwalaan na ang paaralang ipinapatay ko ay magiging tulay upang lumaya sa kamangmangan ng bayan ito at matuklasan ang pangangamkam ng kumbento. Okay lang, mabigo man kayo, nakakatutuwang ginawa ninyo ang nararapat gawin. Naniniwala ako sa inyong sinasabi. Ngayon din ay pupuntahan kong kura. Sana di siya katulad ni Padre Damaso. Paalam po, Ginoo. Ako'y papatungo na. Senyor, may gusto pong kumausap sa inyo sa labas. Sino siya? Hindi po siya nagpakilala, pero ang sabi niya, kilala mo daw siya. Sige, papasukin mo. Ilyas, tuloy ka. Di ko inaasahan na ikaw dadating. Tara, mag-usap tayo. Patawad, senyor. Pero dapat ay nag-iingat na kayo. Marami kayong mga lihim na kaaway. Hindi lang ikaw ang unang nagsabi sa akin yan. Marami pa silang nakatago sa likod ng maningiti ang muka at mabait na katauhan. Isa na taong madilaw kanina sa kanila. Hindi ako sigurado sa iba. At para hindi kayo mapahamak, ay dapat hindi nila malaman ang iyong mga plano. At mas mabuti na makita nila na hindi kayo nag-iingat at nagtitiwala sa lahat. Ikinalulungkot ko ang pagkamatay ng taong iyon kanina. Kung nabuhay siya, ay malamang napakinabangan pa natin at natuntun ko pa ang iba kong kaaway. Patawad, senyor. Ngunit nagkakamali kayo. Kung siya'y buhay pa, sa galit niya, ay magtatago lamang siya sa dapat natin pamamakala. Sana'y lagi kayo handaan anumang oras dahil anumang oras ay sa lakay din ang ating kalaban. Buenos, senyor. Kuya, alis na. Maraming salamat. Akong dapat magpasalamat sa Elias dahil niligtas mong aking buhay. Magkikita pa ba tayo ulit? Oo naman, senyor. Kahit kailan mo naisip, kahit anumang oras. Alam kong may pagkakautang ako sa inyo. At alam ko sa akin sarili na hindi ko pa yun nababayaran. Paalam, Elias. Ilang araw na ang lumipas. Pagkatapos magawa ang buong paaralan, ay isang piging ang naihanda na dinaluhan ng maraming mga taga-alta de Sociedad. Nag-uusap ang alkalde at si Ibarra. Puro papuri ang ipinukol ng alkalde sa kausap. Habang sumimangot at nagpasaring sa kanya si Padre Damaso. Maraming salamat, alkalde, dahil natapos mo yung pinapagawa kong paaralan. Walang anuman. Bakit hindi ninyo ipagpatuloy ang inyong pag-uusap? Nabanggit lamang sa akin ni Crisostomo ang mga taong tumulong sa kanya, gaya ng arkitekto at reverensya. Nakakatawa lamang ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Nagpapakita lamang ng kamangmangan ng isang Indyo na nagdudunong-dunungan. Ako lamang ang gumuhit ng plano ng simbahang iyan. Subalit, ang ipinatayong gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto! Ang isang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong na sawali. Saglit lamang, Padre Damaso. Magbabayad ang lahat. Ngayon pa lamang ay pinaparusahan na ang ama ng isang ulupong na mamamatay sa loob ng bilangguan. At ni walang maigaang! Walang kahit sino man maaring malipusta sa aking ama. Itong paring na to, ang pinakaiwas-iwasan ko. Isang paring walang galang at walang utang na loob. Isang demonyong namganal-banalan. Siguro naman ay maaari siyang mamatay. Huwag, senyor. Huwag niyong hayaan ang sarili niyong magkasala sa Diyos. Magdasal ka na sa lahat ng santo, Padre. Makikita natin kung dugo ba o lusak ang dumadaloy sa ugat mo. Crisostomo, huwag. Para sa akin, maawa ka sa kanya. Nanghihinang binitawan niya ang kutsilyo pati na rin si Padre Damaso. Mabilis siyang lumayo at nawala. Isang araw sa opisina ng bagong dating na Kapitan General. Kamahalan, kung pahihintulutan niyo ay nais kayong makausap ni Don Crisostomo Ibarra. Don Ibarra? Ang sinasabing kaalitan ni Padre Damaso? Opo, at ang napatawan ng ekskomunyon. Papasukin mo siya. Gusto ko siyang makausap. Tuloy po kayo, senyor.
Isang karangalan makilala kayo, Senyor Ibarra. Ginulat ko ako sa inyong kabaitan, kamahalan. Sa bansang ito ay hindi ako tinuturing na mabuting tao. Tungkol sa pagkakalitan niyo, Padre Damaso, sinusigurado ko sa iyo na hindi ka magalaw na pare hanggang ako ang namuno sa bansang ito. Kakausapin ko na rin ang mga arzobispo na sumulat sa Tupapa upang maibsan ang iyong iskomunyo. Kahit ako ay gagawin yon kung ginawa sa Ama ang ganong kalapastanganan. Gracias, kamahalan. Ngayon ay alam ko na kung bakit pinupuri kahit sa Madrid ang inyong kasayan, kamahalan. Naway pagpalait kayo ng may kapal. Beno, may pupuntahan mo malagang bagay. Maraming salamat at nakausap kita, Don Ibarra. Sige po, kamahalan. Aalis na po ako. Maraming salamat po. Pagkaalis ni Ibarra ay pinatawag ulit ng Kapitan General ang alkalde. Pasok po kayo, pinapatawag kayo ulit ni Kapitan General. Mula sa araw nito, Alkalde, inahabilin ko sa ilalim ng posisyon si Senyor Ibarra. Masusunod, kamahalan. Sa bahay ng Alperes, sa parting bintana ay may makikitang silyo na laging inuupuan ni Doña Consolacion. Si Doña Consolacion ay isang busbusing babaeng nag-aastang Europea. Asawa siya ng Alperes. Mas kilala siya bilang Doña Alperesa. Mahilig siyang mag-Espanyol at nagpapautal-utal ng Tagalog upang hindi siya mahalata. Isang araw ay maririnig na umaawit si Sisa na inaalagaan sa bahay ng Alperes, kaya't ipinatawag ito ni Doña Consolacion upang pakantahin. Hindi ito nakapagbigay galang, kaya't agad na kinuha ni Doña ang nakasabit na latigo. Vamos a cantar now. ¡Dale! Debemos ir cantando. ¡Entiende! Nos hacen en español. Tandaan so'y kayaan pa ikaw. Mapuli ako sa payaw. O galing kung ikaw biglawan sa payaw. Hey, na! Huwag na kumanta. Huwag na kumanta. Nakakaatis sa akin ang yan. Nabigla ang mga Guardia Civil dahil ang Donya ay narinig nilang matastas managalog. Napahiya ang Donya. Sa pagkapahiya, pinaalis ng Donya ang bantay. Lumalakad na payaot pa dito sa silid na hinuhutok ng kamay ang latigo. At saka huminto sa harap ng baliw. Maina! 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 Ninyo naman ikaw ang sumayaw. Sayaw! La 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 ha ha ha. Ano nangyari sa'yo? Hindi naman naman na magandang hapon. Dalhin mo to itong baliw na ito. Sabihin nyo kay Marta na ibigay ibang baro at gamutin. Pakainin siya ng maigi, bigyan ng buting higaan. Mag-ingat kayo, huwag niyo siyang laling lapastangin. Bukas ay ibihatin siya sa bahay ni Ginoong Ibarra. Hindi! Hindi!
Nasaan ang mga anak ko? Ha? Nasaan si Basilio? Si Crispin? Bitawan niyo ako! Mga wala ka ng puso! Mga anak ko. Patakbong nanaog si Kapitan Tiago at Tia Isabel nang marinig ang pagtigil ng sasakyan sa harap ng bahay. Ang dumating ay si Dr. Tiburcio de Espidania, ang asawa nito na si Dra. Doña Victorina de los Reyes de Espadanya at Linares. Ipinakikilala ko sa inyo si Don Alfonso Linares de Espadanya, ang inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso, ang tanging kalihim ng lahat ng menestro. Pasok mo na yan. Naparito kanina ang Kapitan General. Naparito ang Kapitan General? Kasinungalingan! Maniwala kayo at dyan umupo. Sayang, kung maaga-aga sana nagkasakit si Clarita. Narinig mo ba, pinsan? Hindi karaniwang bahay ang iyong pinanhik. Sinasabi ko sa iyo, Don Santiago, ang aming pinsang ito ay kaibigan ng mga duke at ng lahat ng menestro sa Madrid. Duque de la Torre. Saan ko po kaya matatagpuan si Padre Damaso? Malihan po akong dala para sa kanya. Siya sana isasadyain ko kundi dahil pagkakataong ito na ako'y naparito. Nasa bayang ito siya ngayon. Mamaya'y parito. De Espedenia. Tingnan natin si Clarita. Alang-alang sa inyo yung asawa ko hindi gumagamot, kundi sa matataas na tao lamang noong siya'y nasa Madrid pa. Sakit ka iya. Sa umaga likwil at gatas, harami di altia. Gagaling ka, Clarita. Takasan mo ang iyong loob. Ginoong Linares, narito si Padre Damaso. Si Padre Damaso ay tuloy-tuloy sa katre ng may sakit at saka hinahawakan ng kamay ng dalaga. Maria, anak ko, hindi ka mamamatay. Namangha si Maria Clara nang idilat ang kanyang mga mata dahil sa namalas niyang anyo ni Padre Damaso. Siya ay lumabas at sa silong ng balag na nasa balkon ni Maria Clara ay idinulalas niya. Bakit? Bakit sa akin nangyayari to? Magandang araw, Padre Damaso. Magandang araw po. Pinapakilala ko nga pala si Linares. Ikaw ang inaanak ni Carlecos. May liham sa ukol sa akin. Ngunit hindi kita nakilala. Dangan kasi hindi ka pa isinisilang ng ako'y umalis sa kanya. At sinasabi niya ring hanapan kita ng mapapangasawa at mapapasukan. Sa mapapasukan ay madali. Marunong ka pang bumasa at sumulat? Ako po ay nag-aaral ng pagkamanananggol sa Universidad ng Sentral. Jaske! Hindi ko akalain na para kang mahinhing babae. Hahanapan kita ng isang babae. Oo, isang babae. Di po naman ako nagmamadali, Padre. Isang babae. Halika, kakausapin natin si Santiago. Samantala, si Elias naman ay kinakausap ang isang kaibigan sa gubat sa Batangas. Huwag natin hayaan na dumanak ang dugo, Kapitan. Alam kong matutulungan tayo ni Senyor Ibarra. May papawad niya ang ating mga hinaing sa mga Kapitan General na malapit sa kanya. Hindi ako kumbisido, lalo't na siya isang mayaman. Halos lahat ng mayaman ay walang inaatuto kundi ang magpayaman pa. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Kung may isa sa gawa ko ito, tsak may iwasan ang pagdanak ng dugo.
At kung hindi ka nagtagumpay, Kung gayon ay ilalagay ko ang aking sarili sa ilalim ng iyong pamamahala. kung gayon, ipakilala mo sa akin ang mga kasama mo at ang kanilang sinapit sa mga kamay ng napakalupit na mga Espanyol. 4 na araw mula ngayon, magpadala ka ng isang tao sa bibayin ng San Diego. Sasabihin ko sa kanya ang makukuha ko kay Don Ibarra. Kung papayag si Don Ibarra, makakamit natin ang hustisya. Pero kung hindi, panigurado akong unang malalagas sa magsikang ito. Maghihintay ako, Elias, para sa kalayaan at kapayapaan. Sana'y magtagumpay ka sa iyong binabalak. Nang sumunod na araw, Magkakaroon ka ng mas malaking halagan sa Lapi Lucas. Payag ka ba sa aking plano? Opo, ako na po ang bahala rito. May kapangako mo bang walang makakaalam kung hindi tayong dalawa lamang? Mamamatay po ako nakatikom ang aking bibig. nakatapos ulit ang ilang araw sa sabungan. Pumayag na ba ang iyong kapatid sa ating plano, Bruno? Hindi pa. Bakit? Bakit tumatanggi ka, Tarcelo? Dahil mapanganib ang inyong pinaplano. Siyang tunay, Lucas. Katahimikan ang namayani sa kanila. Ilang saglit pa, Lucas, pahiramin mo naman ako ng pera kahit 4, 3 o 2 reals lang. Ibabalik ko ito sa iyo ng doble. Ngunit, hindi sa akin ang perang ito. Inalalaan ni Senyor Ibarra ang perang ito sa sumasang-ayon sa kanya. Patawarin mo ako, pero hindi kita magpapahiram ng pera. Tatanggapin ba natin, Tarcelo? Oo, ngunit itanong muna natin kung ilan na makukuha natin. Lucas, magkano bang mapapalan namin? Ang bawat isa sa inyo ay bibigyan ng 30 piso at 10 piso sa bawat maaaya ninyo. Kung gayon, payag ako, Lucas. Ako din, Lucas. naglalakad ang mag-asawang de Espadaña sa lansangan sa katanghaliang tapat. Tumitingin-tingin sila sa mga bahay ng mga Indio, habang panay pintas at panlilibak ang maririnig sa bibig ni Doña Victorina. Ang papangit ng mga bahay, halatang Indio lang ba ang maaaring tumira? At aba, mga wala pang galang, hindi man lamang sila nagbigay pugay sa kagaya nating maharlika. Hindi nakatakataka kung puro pangungutya ang maririnig natin mula sa praile tungkol sa kanila. At anong tinitingin-tingin nyo? Naiinggit ba kayo? Mahal kong esposa, huwag kang mag-iskandalo dito. Nakakaya sa mga tao. Huwag kang humarang kung ayaw mong tumilapon niyang pustiso! Hayo! Kaiinitan ko? Bakit? Naiinitan ko na ang iyong kulot. Napakagandang tanawin. 2 donyang walang asal ang nag-away sa mismong durungawan ng bintana ng bahay ng Alvarez. Haha, ano kaya ang kahihinatnan niyan? Para sabihin ko sa'yo, Doña Alpereza, hindi ako probinsyanang katulad mo. Na sobrang sopistikada kong tao, walang Alperez na nakakapasok sa bahay, kundi naghihintay lamang sa labas ng pintuan namin. Ama, sinasima sinurat po ko. Hindi nakapasok ang mga Alvarez, kundi ang mga sinaklot ng iyong asawa. Aba, talagang ginagalit mo ko ah. Bumaba ka rito, walang galang! Bawal po kayo pumasok. Paraanin mo ko, walang modo. Bumaba ka rito, Doña Consolacion. Dito tayo magtoos. Probinsyanang walang galang. Labandera ka lang naman noon ang pinikot mong asawa. Bitawan mo ako! Gusto mo ng gulo? Pagminig natin ang Senora Lucina. Jesus Mariusip, Konsolasyon! Anong kaguluhan ito? Pagtigil ka! Nakakaya sa mga tao! Ibilin niyo yan ng dissenting damit. At kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan. May mga sundalo naman kayo. Ikaw ang bumili ng asal, mga walang modo, naturing ang mga mayaman, ngunit sayad ang mga lupa ang mga gali. At tigil ka, Alvarez, kung makalipusta ka sa amin, ay parang kay ganda ng iyong moral. Napadaan si Padre Salvi sa kalye ng bahay ng Alperez at nakita ang namuong komosyon. Magsitigil kayo! Para kayong mga hayop, mga edukado naman kayong mga tao. Nakakayang isipin na taga-alta de Sociedad ay tumutulad na kayo sa mga Indio. Hala! Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at siguraduhin ninyong magkukumpisal kayo. Entiendes? Si, Reverencia. Kayong mga nanonood, magsiuwi na kayo.
Nandito na kayo at hindi nyo pa inawat. Diyos ko po, patawarin mo sila at hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Luluwas tayo ng Maynila. Magsusubong tayo sa Kapitan General. Hindi mo man lamang ipinagtanggol ang iyong pagkalalaki. Sana'y hinamo ang alperes ng revolver. O kaya sable. O kaya Iya, alam mo naman na di pa ako nakakawak ng... Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, si Maria Clara, Linares, Sinang at Victoria ay nag-uusap. Gaya ni Ibarra ay napunta ka rin pala sa maraming bansa. Marahil ay magkaperes kami ni Ibarra ng hilig. Linares, puntahan mo ang alperes at hamunin mo siya ng sable. Bakit Doña Victorina? Anong nangyari? Dahil siya at ang kanyang kirida ay nililiba kami. Responsibilidad mo ay ipagtanggol kami. Kung hindi, ay malalaman nila ang totoo mong pagkatao. Huwag kang magingay, Doña Victorina. Kung gayon, anong gusto mo mangyari, Donya? Ang pinsan kong si Linares ay hamunin ang alperes. Kung di siya pumayag, huwag mo ipakasal sa kanya ang iyong anak. Bakit umiiyak si Clarita? Hindi siya nasabihan sa ating pagkakasundo na hindi si Ibarra ang kanyang pamakasalan, kundi si Linares. Si Padre Salvi ay nagmamadaling tumungo sa tahanan ng alperes. Kuminahon kayo. Ang kailangan nyong panghandaan ay ang pagsalakay nila. Padala nyo ako ng 4 na gwardiya sibil at pagsabihan din ang mga bantay sa daungan. Kailangan maging maingat kayo upang sila'y mahuli. Tungkulin ninyo iyan, sapagkat kayo din ang tatagap na medalya sakaling magtagumpay kayo. Sana'y hindi nyo malilimutan banggitin na aking ginawa. Dali-dali namang pumunta si Elias sa bahay ni Ibarra. Magandang araw, Ginoo. Natuklasan na magkakaroon ng pag-aalsa at maaari kayong pahamak. Kayo mag-alinlangan pa. Anumang oras baka dumanak ang dugo. Kaya kailangan nyo nang umalis. Saan ako pupunta? May naghahanap ba sa akin? Sa ibang lugar, sa Maynila, kung saan may isang taong makapangyarihan, doon muna kayo manirahan. Paano kung ako magsumpong ng pag-aalsa? Iisipin nila na kayo isang taksil at ipinain sila sa kalaban. Kaya ang dapat mong gawin ay sunugin ang mga kasulatan at maghintay. Si Maria Clara? Hindi. Mabuti pang mamatay na lang. Ginoo, tulungan mo ako. Diyan nakatago ng kasulatan ng aming pamilya. Bukod din yung sulat ng aking ama na lalong papahirap sa akin. Halika. Maraming salamat. Kilala niyo po ba si Don Pedro Ibarramendia? Siyang lolo ko sa tuhod. Siya ang dahilan ng kasawian ng aming angkan. Ikaw ang tinuro sa akin ng Diyos upang makapiganti. Tignan mo ako sa mukha. Tignan mo ang mukha na puno ng pagtitiis. Samantala kayo, nabubuhay, may pera, kinikilala, umiibig, nabubuhay! Nabubuhay! Oras ng hapunan at magkakasalo sina Kapitan Tiago, Tia Isabel at Linares. Ngunit nagdahilan si Maria na wala siyang ganang kumain, kaya niyaya niya ang kaibigang si Sinang sa piano. Nasa bulwagan at hindi mapakali si Padre Salvi. Tumugtog ang orasan at sumapit na ang ganap na 8 ng gabi. Nangangatog na napaupo sa isang sulok ang pare. Pumasok ng bahay si Ibarra na nakasuot ng pangluksa at bakas ang matinding kalungkutan. Tinangkang lapitan ni Maria Clara ang kasintahan, ngunit narinig ang magkakasunod na putok ng baril. Naglabasan mula sa komedor sina Kapitan Tiago, Tia Isabel at Linares. Nagyakapan sina Maria Clara at Sinang habang panay ang usal ng dasal ni Tia Isabel. Padre Cura, manawag kayo! Wala nang panganib! Ihanda mo ang pinakamabilis na kabayo. At pagkatapos ay matulog na kayo. Sa ngalan ng Hari ng Espanya, buksan niyo ang pinto! Sumilip sa bintana si Ibarra at nagkasa ng baril. Saglit pa ay pinagbuksan niya ng pinto ang mga ito. Hinuhuli namin kayo sa ngalan ng Hari! Bakit? Sa kwartel na kayo magtanong.
Kung mangangako kayong hindi na kayo tatakas, hindi na namin kayo igagapos. Maluwag na ibinigay sa inyo ni Al Perez. Ito ang buong tapang at laban at nag-udyos sa mga samaan na tumakas! Ano ang pinangako sa inyo ng Crisismo Ibarra para sa lagay ng Guardia kagabi? Tigilan lang namin ang aming ama na pinatay niyo sa palo! Hanapin niyo ang dalawa niyong kasamahan! Inihulog namin sila sa bangin kahapon! Doon na sila mabubulok! Sino mga sanayong sabwat? Dali niya sa mamangkay! Kilala mo sila! Kung totoo ang Kristiyano, patayin niyo na ako! Punyeta! Malaki talaga ang nagagawa ng may kamag-anak na nanunungkulan sa loob ng pamahalaan, hindi ba? Dahil dyan ay nagagawa niyang malabas-pasok palagi sa loob ng palasyo ng Kapitan General. Una ko pa lamang nakita iyang sa Ibarra ay alam ko na agad na siyang filibustero. Ano pala ang sabi ng Kapitan General tungkol sa kalagayan ni Ibarra? Iminungkahi ng pinsan kong si Linares na siya ay bitayin. Hindi. Huwag mo na ipaglihim sa amin, pinsan. Ikaw ang tagapayan ng kapitan at... Clarita, iha! Ikaw talaga ang dinalaw namin. Mabuti naman nakita kita. Naparito kami upang pag-usapan ang mga hindi natapos na pag-uusap noon. Mawalang galang na po. Babalik na po muna ako sa aking silid. O siya, Tiago. Dapat nang matuloy ang kasalan ni Maria Clara at ng aking pinsan. Ipagsabi mong magdaraos tayo ng isang piyesta. Maganda yan. O siya, mauuna na kami. Sige, salamat sa pagdalaw. Kinabukasan, ganap na ikawalo ng gabi ay napuno ng panauhin ang bulwagan ng bahay ni Kapitan Tiago. Nangunguna sa mga bisita sina Padre Salve, Padre Sibila, kasali din si Teniente Guevara. Nagpahuli ng dating sina Doña Victorina at Alfonso, sa paniniwalang sila'y importanteng tao. Sa umpukan ng kalalakihan, ang usapan ay tungkol sa paglipat ng kura sa Maynila. Cora, bakit po pala kayo napalipat sa Maynila? Wala naman akong gagawin dito. Hinarapat kong maglagay sa Manila. Ako man ay alis na rin sa bayang ito upang pamunuan ng isang pangkat na mangyayaot parito sa iba't ibang lalawigan para puksain ang rebelyon at pag-aalsa. Ano nga po pala ang mangyayari sa filibustero? Kung si Crisismo Ibarra ang iyong tinutukoy, ang paniwala ko'y dapat siyang bitayan gaya ng mga sarin noong himagsikan sa taong 1872. Ang sa akin dapat siyang ipatapon. Masyado siyang nanalig sa kanyang kasulatan. Kung ang mga taga-usig ay nagbigay ng ibang pagpapakahulugan sa kasulatan at sa ebidensyang iniharap niya, naniniwala ako na maaaring mapawalang sala si Don Crisostomo Ibarra. Anong nais niyong ipakahulugan? Sinabi ng mga nananggol na ayon sa salaysay ng mga tulisan na kailanman ay hindi nakapag-unawaan sa kanila si Crisostomo Ibarra. Naging kaaway niya ang taong nagngangalang Lucas. Isang sulat lamang ang naging tayan ng taga-usig laban kay Crisostomo Ibarra. Kinilala na kanya ang sulat na ito. Ang sulat ay binigay ng isang babae. Bago siya pumunta ng Europa, may malabong pahayag at talata na ipagpapalagay na may pag-aalsa laban sa pamahalaan. Paano nakarating ang sulat sa mga taga-usig? Malamang ay natakot ang mga babaeng binigyan ng sulat at kusang isinuko sa mga taga-usig. Marahil naman ay alam ng pamahalaan ang tungkol sa sulat at pinuntan nila ang napagkamalang binigyan. Mas mabuti ang pagbibigay niya ng sulat na katitiyak kayo ng mas mabuting kapalaran. Mawalang galang na po. Yeah. Sinang, pwede mo siyang iatid sa kanyang kwarto? Patuloy na kumakatok si Kapitan Tiago sa pintuan ng silid, ngunit ayaw itong pagbuksan ng dalaga. Tumayo siya at pumunta sa asote. Crisostomo! Ako nga, Maria. Sa bangkay na aking ina, nangako akong paliligayahin ka, ano man ang aking maging kapalaran.
pumunta ako rito para tuparin ang ating sumpaan. Subalit, ikaw ang hindi tumupad sa ating sumpaan. Palalayain na kita. Patawarin sana ako ng alaala ng aking ina sasabihin ko sa iyo. Natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ang aking tunay na pagkatao. Ang kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. Hindi ako maaaring magpakasal sa iyo sapagkat ibubunyag ang lihim na iyon. Matutuklasan ang naging kataksilan ng aking ina at masisira ang dangal ng kinikilala kong ama. Kailangan mo ng katibayan. Totoo ang lahat ng aking sinabi. May sulat na iniwan ng aking ina. Ibiligay sa akin ng taong nakakabatid ng aking lihim ang sulat na ito kapalit ng sulat mo sa akin. Totoong pinagtaksilan kita. Ngunit, alang-alang sa alaala ng aking ina, napilitan akong ipagpalit ang sulat mo nang hindi ko nalalaman kung saan nila iyon gagamitin. Wala akong maaaring gawin kundi ang magtiis upang patuloy na may tago ang lihim ng aking pagkatao. Kailangan kong makipag-isang dibdib upang hindi mabunyag ang aking lihim. Ngayon, Crisostomo, magagawa pa kaya akong libakin? Maria, isa kang anghel. Maligaya akong marinig na pinaniniwalaan niya. Ikakasal ka na. Oo, iyon ang gustong mangyari ng kinikilala kong ama. Minahal at inalagaan niya ako kahit hindi niya iyon tungkulin. Kaya't bilang ganti, kailangan ko siyang sundin. Ngunit, hindi ko malilimutan ang aking sumpaan. Anong ibig mong mangyari? Madilim ang hinaharap. Ngunit, nais kong malaman mo na minsan lamang ako umibig at hindi ito maaangkin naman. Ano ang mangyayari sa iyo? Tumakas na ako, Maria. At hindi magtatagal ay malalaman na ito. Paalam, Crisostomo. Paalam si Maria. Dadalhin ko po kayo sa bahay ng isang kaibigan sa Mandaluyong. Ihatid ko po sa inyo ang mga pinatago niyo sa akin sa lapi. At maaari niyo magamit sa pangibang bansa. Mga ibang bansa? Opo. Sa ibang bansa ay maaari kayong mabuhay ng mapayapa at marami kayong mga kaibigan sa Espanya. Maaari kayong matulungan para kayong mapatawad. Ligtas mo ang buhay kong 2 beses mula sa kasiwaan ng angkan at ang aking angkan. Narapat lamang na ibigay ko sa iyong lahat ng yaman na wala. Sumama kayo sa akin sa ibang bansa. Magturingan tayong magkapatid. Tayo'y kapwa sa iyong palad sa ating bayan. Hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain. Gusto kong dito ako mabuhay. Dito ako mamatay at magtiis. Pero bakit pinapaalis niyo ako? Sa ibang bansa ay maaari kayong magtagumpay. At baka kayo ay magdanas ng hirap ay baka itakwil nyo ang sarili nating bayan. Hindi totoo yan! Wala akong ibang iniisip kundi ang sariling bayan. Hindi nyo ako inauunawaan. Nasasabi mo nyo lang yan dahil hindi pa kayo nakaranas ng paghihirap, pag-usig o tagutom. Humingi ako ng tulong sa inyo. Ngunit, hindi nyo ako pinakinggan. Siya ang iyong pinanigan. Ngayon ano na, tinuturing nila ko yung kalaban at tinutuligsa! May katuwiran, Kalyas. Ako'y taong umaayon sa takbo ng panahon. Malinaw na sa akin ang ating bayan ay nabubulok na sakit na kailangan ng panlunas. Isang sakit sa lipunan na kailangan ng gamutin at supuin. Akong nagtatanggol sa bayan, isa na ngayong perbostero. 300 taong nagsasasa sa atin habang tayo naging sunod-sunuran sa kinang pangalipusta. Nagyao na'y nawalan tayo ng pag-asa. Nawawalan tayo ng pananalig sa Diyos. Kulang na lang na hingin natin ang ating karapatan at lakas. Natuklasan na nila ang inyong pagtakas. Halika, magtago ka rito. Saan ka nang galing? Nirasyonan ko lang po ng damo ang hukumat ang kura sa Maynila. Sige, maaari ka na magpatuloy sa iyong paglalakbay.
ngunit huwag kang magsakay ng masisino. Paano ko po siya makikilala? Nakabalita na mahusay magsalita ng wikang Kastila kaya huwag kang pagkakatiwala. Opo, maraming salamat. Lilibas tayo para mapagmahalan akong taga Peña Francia. Marapat siguro tayo magigmagsik. Rinig kayo sa aking sasabihin. Mayaman kayo at maaari kayo makapagbayad ng iyong makakasama, ngunit baka ang malit na tao lamang ang masasaktan. Kaunting kalayaan at katarungan lamang ang hinihingi ng mga sawing palad at hindi ang pagtakwil sa Espanya. Kung ganun, ay gagawin ko itong mag-isa, Elias. Hindi ako papayag na matapos ng matapat sa bayan at magangad ng kagalingan na ito ang igaganti sa akin. Kailangan mailantad ko sa bayan ang kapayahan kung hindi mawalang kabuluhang paghahangad ng kalayaan. Maaari ba ninyo akong samahan sa bundok? Andito na po tayo sa Santa Ana. Ito po ang lugar kung saan ginugol ko ang maraming nasasayang na araw. Ang lahat na alaala yun ay hindi na may babalik pa. Nakarating sila sa malapad na bato at magbubukang liwayway na nang marating nila ang lawa. Yan na, Paul ba? Magtago kayo dito. Nagpatuloy sila sa pamamangka hanggang sa marinig nila na may isang tinig na sumisigaw. Hinahabol sila ng isang palwa. Nakita ni Elias ang isang bangka na papalapit sa kanila. Lulan ang mga gwardya sibil. Gusto mo, ikaw po muna ang magsagwan. Tatalon ako at ililigaw ko sila. Huwag kang bumaba. Lumaban na lang tayo. Hindi tayo mananalo pagkat wala tayong mga sandata. Walang niya! Hindi siya bangka! Marilyn! Natakot ka, no? Hindi mo inaasahan ang aking pagdating. Naparito ako para masaksihan ang kasal mo. Namumutla ka. Anak, may sakit ka ba? Wala ka bang tiwala sa akin? Sa inaama mo? Sabihin mo sa akin ang nangyayari sa'yo. Mahal pa po huwan niyo ako. Tulungan niyo ang aking ama para hindi matuloy ang aking kasal. Noong buhay si Ibarra, gusto kong lumaban. Umasa at manalig. Ibig kong marinig ang mga bagay na tungkol sa kanya. Ngunit, ngayon ay patay na siya. Bakit pa ako mabubuhay at magtitiis? Hindi. Masigit na kakahihigit si Linares kay. Maaari akong magpakasal kanino man noong nabubuhay pa si Crisostomo. Wala namang ibang gusto ang aking ama, kundi maliking ugnayan ng mga nasa poder. Ngunit, ngayong patay na siya, walang sino man ang tatawag sa akin ng asawa. Kumbento o sementeryo lamang ang aking pagpipilian. Patawad. Hindi ko sinasadya ang kalungkutan mo ito. Ibig ko lang napapalagaan ang kinabukasan mo, pati ang kaligayahan mo. Ito'y dahil mahal kita. Mahal mo pala ako eh. Huwag mong hayaang malungkot ako habang buhay. Patay na siya. Ibig ko na rin mamatay ang maging isang madre. Isang madre! Isang madre! Hindi mo lamang alam, anak, ang buhay na misteryong nakakubli sa mga pader ng kumbento. Matanda na ako, Maria. Hindi ko na mapapangalagaan ang kaligayahan mo. Humiling ka lamang ng iba pa. Mahalin ang lalaking kahit sino man siya. Huwag lang ang kumbento. Ang kumbento! O kamatayan! Diyos ko! Diyos ko! Pinaparusahan mo ko! Pagwalain mo ang anak ko! Ayokong mamatay ka! Magmamadre ka! Diyos ko! Talagang narito ka! Pinaparusahan mo ako!
Samantala ay nakauwi na sa bahay si Basilio at dinatnan iyong sira-sira at wala ang ina. Paikay-ikang pinuntahan nito ang bahay ng Alperes. Inutusan ng babaeng nasa bintana ang Guardia Civil na papanikin si Sisa, subalit kumaripas ito ng takbo nang makita ang mga bantay. Hinabol ni Basilio ang ina, pero binato siya ng isang babae sa daan. Tinamaan ng bato si Basilio pero hindi ito tumigil sa pagsunod sa ina. Ay! Inang! 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 Sinong babae yan? Yung aking ina. Nasugatan ako at 2 araw na ako hindi nakakainom ng tubig. Nakakain lang. Hindi magtatagal. Mamamatay na ako. Ilibing mo ang bangkay namin ng iyong ina. At unang darating ay bukayin mo ang mga intok at tanilim ko. Ariin mo yun at gamitin sa iyong pag-aaral. Sayang naman ay hindi ko masisilayan ang buong liboy ng aking ibang bayan. Kayong mga mapapalad makakita. Matiin siya at huwag kalimutan. Nanuglot mo at nasawi sa madilim na gabi.